Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, bagong paparating na kagamitan ng Pilipinas na mataan sa United Kingdom, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Makikita sa United Kingdom sa bahagi ng Southampton Docks ay ang WFEL Dry Support Bridges, na nakamount sa Rheinmetallmann Military Vehicle, HX-45M10x10 heavy-duty off-road military trucks. Ang mga ito ay sinasabing patungo sa Pilipinas, na nakuha bilang bahagi ng combat engineering equipment ng Philippine Army. Ang Dry Support Bridges Acquisition Project, na isang Horizon 2 phase project sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, iginawad sa WFEL ng UK bilang bahagi ng government-to-government deal sa pagitan ng Pilipinas Department of National Defense at UK Ministry of Defense, sa lumalawak na hanay at pagdami ng kagamitan ng ating mga hukbo, ay nararapat lang din na gawin din natin moderno ang ating combat engineering ng Philippine Army, dahil isa lang din naman sila sa tumutulong sa mga operasyon ng ating militar lalo na sa mga lugar na hirap pasukin at kakailanganin ng maayos na daan, para makapasok ang ating mga sasakyang pandigma. Dineklara naman ng ating Armed Forces of the Philippines na tagumpay ang naging Joint Maritime Patrol kasama ang Estados Unidos pati na rin ang Australia sa West Philippine Sea. Sa panayam kasama si Colonel Medel Aguilar, ang tagapagsalita ng AFP, sinabing tagumpay ang naging Maritime Patrol kahit na umaaligid ang China. So far, successful yung ating maritime cooperative activity, both with the US initially and then with the Australian Defence Force. And we are able to conduct these activities safely, with no incident, untoward incident that happened. So there was report of shadowing that and orbiting, but it was conducted from a distance, and that did not distract our troops from doing the MCA. I don't have the exact time, but from the video you can see na medyo malayo naman siya. Napakaliit na nga niyang tingnan. And then I don't think it lasted for long. It was only for a short period of time, probably just for them to have a story to tell that they are able to do those things while we are doing this maritime cooperative activity. So, gusto lang nila na may optics siguro. I assume meron din sa dagat kasi palagi naman nilang ginagawa yan. But just the same, wala namang silang ginawa na mga iba pang activity. They were just observing kung ano yung ginagawa natin. Lang siguro ng ibang masasabi pa, kundi yung palagi nilang sinasabi na sa kanila yung South China Sea. Pero palagay ko, mas meron silang mensahe na gustong ipaabot doon sa kanilang mga citizens, doon sa internal audience nila. Napaka-komportable na kasi sa kanila yung sinasabi na we are able to regulate the activities of the Philippine troops in what they claim to be part of their territory. So, sa atin, hindi naman talaga importante na kung ano pa yung sinasabi nila kasi wala namang naniniwala na sa sinasabi nila na indisputable claim dahil klaro naman sa sinasabi ng UNCLOS at siyempre mas pinatibay pa nung arbitral award na walang saysay o walang basihan yung kanilang territorial claim sa ilalim ng tinatawag na 9-dash line. Ngayon, ginawa nilang 10-dash line. Okay. So, I think it's for the internal audience na gusto lang nilang nandyan pa rin siguro yung suporta sa kanila ng kanilang mga mamamayan. Okay. Atin, palagay ko positibo yung impact nito kasi nga nakikita ng buong mundo yung pag-assert natin sa ating karapatan dahil tayo ay binigyan ng UNCLOS ng karapatan bilang sa pagmamay-ari ng mga kayamanang likas doon sa lugar na yon.
Although, siyempre yung sovereign rights lang ang binigay sa atin at jurisdiction. So, nakikita ito na pagtanggap din natin sa obligasyon na kailangan nating panatilihin ang malinis na kapaligiran at saka yung ligtas na paglalayag. Sa China naman, palagay ko, hindi maganda kasi mas lalo lang nadadrambit yung una, presensya nila sa lugar na hindi naman sila dapat nandun kasi maliwanag sa UNCLOS kung sino ang may karapatang makinabang sa mga yamang dagat doon. Pangalawa, yung mga ginagawa nila noon na kahit hindi nilang ginawa sa ngayon, mabuti naman at hindi nila sila gumawa ng ganung hakbang. Pero yung mga ginagawa noon, mas lalong naaalala na itong mga barko na ito ng China na hawak ng Coast Guard, ng maritime militia nila, ay nagsasagawa ng mga dangerous maneuvers, shadowing, tapos naghaharang pa. And of course, nakikita rin siyempre, lalong lumalaki yung suspisyon ng mga tao na sila rin ang responsable sa mga pagkasira ng mga karagatan natin, yung mga coral reefs natin. So this gives them a negative image in the eyes of the international community. Depende na po yan sa plano na gagawin ng ating mga operations division kung saan ba isasagawa yung mga susunod na mga maritime cooperative activity. At sinasabi naman po ng ating Pangulo na yung nangyari po ay panimula pa lang yun. So ibig sabihin, marami pang kasunod yan. At hindi na po, nasa kamay na po ng mga planner namin kung saan po ito isasagawa next time. Naman, siyempre yung Estados Unidos, na kung saan meron tayong Mutual Defense Treaty. Nandyan din yung Australia na meron tayong Status of Visiting Forces Agreement. At meron ding ginagawa yung Reciprocal Access Agreement with Japan. So lahat naman kasi ng mga bansa na magkakaroon tayo ng mga ganito, usually ay ginagawa natin ng mga legal na basihan. So mga terms of references para wala po tayong nalalabag na batas. Sinagot din ng AFP ang tanong na kung gaano kalayo nga ba ang ginawang pag-aligid ng China sa mga barko ng Pilipinas habang kasama ang barko ng Estados Unidos at Australia, at gaano nga ba ito katagal umaligid sa West Philippine Sea, na itanong din kay Colonel Aguilar ng ating AFP kung anong mga mensahe ng China ang pinaparating ng China kasunod ng mga aksyon nila sa pag-aligid, at pagmasid sa ginagawang Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Dinagdag pa ng AFP na marami pang ibang bansa ang gusto makasama ang Pilipinas sa Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea, kabilang na nga dito ang Estados Unidos, Australia, Japan, at iba pang kakamping bansa ng Pilipinas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.